Isa talaga sa mga problema ko sa pagko-content ay ang pag naubusan na ng storage space. Kasi even may draft videos sa TikTok ay hindi ko na may upload kapag naubos na yung space sa aking phone. Alam mo yung phone ko meron siyang 256 GB plus. And yes, binila ko pa ng memory card na 512 GB. So isipin mo yung mga 700 plus na ang storage space ng aking phone but still naubos pa rin. So I decided to get an external drive. At ito ang napili ko, ang Orico eFox Portable SSD na may 512 GB na space. Orange app ko ito binili kaya may free pa siyang pouch. Ito itong eFox model ng SSD ng Orico kasi very compact lang yung design, palm size lang siya, magaan. At ang maganda ay hindi umiinit kapag nagta-transfer ng files from my phone to the storage space. And of course, kasama sa package is the SSD drive, which is very cute. And then, of course, the manual na hindi binabasa. The charging cable. Ang ganda ng charging cable niya because Isang USB to Type-C or Type-C to Type-C. I-test natin kung talagang 512 gigabytes. So I have here the Orico USB drive. Ang galing kasi it's only uses 6.82 MB. So ang gamit na gamit ang 512 GB. File manager. Tingnan natin kung ano laman ng 6.82 MB. Automatic na siya nag-reconfigure for this phone. Here, right now, kaka-record ka na 1.9 GB. So, try natin mag-copy ito. Dalawa. Isang 1.9 at isang 1.3. So, copy natin. Dito sa OTG. Copy to OTG. So, where am I going to copy it? Dito sa DCIM for the meantime. Tingnan natin kung gano'n nakabilis. Kasi, 1.3 and 1.9 is almost 4 GB. Almost, 4 GB. Which is mabagal yung pag-phone o regular USB lang. Yan, nag-blink during the transfer. So at this part, I increase the speed of the video playback, but it doesn't mean na mabilis din yung pag-transfer ng files. Medyo may kabagalan, pero hindi ganun katagal. Mga 3 minutes na pag-aantay lang, enough na. Which is, okay na din, kasi talagang 560 Mbps lang siya. Kung gusto mo talagang mabilis ang pag-read and write, then get in an SSD drive na may speed na nasa 1000 Mbps or higher. But this part of the video, hinanap ko yung files na transfer sa SSD, and I played the video. It worked. Hindi corrupted. So if like nyo rin ito, maglalagay ako nito ng link sa yellow basket para makabili na rin kayo. Okay?